una sa lahat. Pero yun na nga, napakabilis ng pangyayari. Nakakagulat, nakakadismaya na ganon kabilis yung ginawa nila. Mukhang orchestrated syempre yung mga ganyan na mga laro. Binigyan nga tayo relatively mas maaga ng budget ng report at kopya ng nangyari sa BICAM. Ngunit hindi naman tayo pinagsalita. May mga pagbabago pero wala namang tunay na transparency. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Approve agad-agad 2026 National Budget niratipikahan ng Kamara sa loob lang ng 42 segundo. Mga taga-minorya dismayado. Paldo si Kong, mga congressman tinangging tumanggap sila ng 2 milyong pisong Christmas bonus. Bersamin sa Cabral Files, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pinabulaan ng meron siyang 8 billion pesos na allocables sa 2025 budget. Mabilis na niratipikahan ng Kamara ang 2026 National Budget. Hindi na pinagsalita pa mga membro ng minorya na tutol dito. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Marian, anong nangyari sa session kanina? Jiggy, ito na nga marahil yung pinakamabilis na sesyon ng Kamara. Tumagal lang ito ng 42 segundo. Ito yung pinag-isang bersyon nga ng Kamara at Senado ng General Appropriations Bill na dumaan sa BICAM. Kanina nga ni-ratify yan at sa pamamagitan ng viva voce o voice vote, inaprubahan ng Kamara yung pinal na bersyon ng budget. At ilang miyembro nga, Jiggy, ng minorya yung tumutol pero hindi na sila pinayagang magsalita. Pakinggan natin ito. I move that we ratify the said conference committee report. All those in favor of the conference committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said conference committee report is ratified. Marian, ano sanang gustong tutulan ng minorya sa pambansang budget? Jiggy, tutol nga yung minorya sa higit 200 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito po yung standby funds sa national budget na wala pang ang tiyak na pagkukunan o paglalaan at ma-release lang ito kung may extra o bagong mapagkukunang pondo. Git nga ng minorya ay unconstitutional po yan. Babala nga ni Senior House Deputy Minority Leader Edgar Erice, kung hindi i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos itong unprogrammed appropriations, sigurado raw questionin niya ito sa Korte Suprema. Pakinggan natin itong pahayag ng minority congressman. Bakit antigas ng ulo? Di ba? Bakit di lang tanggalin? Ngayon, kung may dumating na pondo, di mag-supplemental budget. Kung hindi ibibito ni Presidente yung unprogrammed funds, at aaprubahan niya ito, idadali natin sa Korte Suprema. At hindi rin totoo na pork-free ang budget na ito. Totoo, binawasan ang pork sa DPWH pero nilipat naman sa iba. No? Kasama na rito yung malaking dinagdag sa LGU pork na tinatawag natin. No? Mahigit 58 billion ang nadagdag sa mga lump sums para sa LGU, para sa mga infrastructure projects at ayuda na idadaan na sa LGU ngayon. Jiggy, nilinaw naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na wala raw pork barrel sa 2026 national budget. Sinagot din niya yung tungkol sa issue nga ng unprogrammed funds. Yung General Appropriations Act o GAA na raw yung magiging legal basis para sa UA. Matapos namang ratipikahan ang BICAM report sa 2026 budget, nag-adjourn na rin agad ang sesyon ng Kamara. Hindi na rin nakapagsalita pa si Congressman Leandro Leviste na balak sanang mag-privilege speech tungkol nga doon sa Cabral Files. So January 26 na ulit magkukonvene ang Kamara. Jiggy. At Marian, sa ibang issue, may lumabas sa balitang may tagto 2 million pesos na bonus itong mga kongresista. Gaano ito katotoo?
Jiggy, si Congressman Leviste nga ay nagsabi niya sa programang Ted Filon, DJ Chacha, pero mariin niyang itinanggi ni na Congressman Erice at Congresswoman Swansing. Wala raw 2 million pesos na Christmas bonus yung mga kongresista. Dagdag pa nga ni Congresswoman Swansing, hindi rin daw totoo yung alegasyon ni Leviste na sinusuhulan ng milyon-milyong pisong incentives yung mga mambabatas para bumoto pabor sa 2026 budget. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Pati mga opisyal ng gabinete meron namanong allocable sa 2025 budget base sa Cabral Files. Ito yung mala pork barrel umanong alokasyon para sa mga proyekto ng DPWH. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricela, sino-sino sa gabinete ang may allocables at magkano? Gigi, kung ang pagbabatayan natin ay yung naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang sinasabi niya merong at least 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries na nakatanggap ng allocable at non-allocable funds mula dito sa 2025 national budget. So kapansin-pansin doon sa naging pahayag ni Senator Ping Lacson na meron daw natanggap na mahigit 8 billion pesos na allocable fund ang sinasabing ES. Alam naman natin na kapag usapang gobyerno, politika, kapag sinabing ES, it refers to the Executive Secretary. At nung panahon na yon, ang tumatayong Executive Secretary ay si Lucas Bersamin. Bukod dyan, sinabi nga rin ni Senator Ping Lacson na kung ang pagbabatayan ay yung tinatawag natin na Cabral Files, meron din daw natanggap na mahigit 30 billion pesos si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Habang yung ibang mga cabinet secretaries, hindi naman in-identify kung sino-sino itong mga ito, merong tig 2 billion pesos. So, ito yung sinasabi nga base doon sa listahan na sinasabing hawak o in-issue nitong si yumaong dating DPWH Undersecretary Cabral. Jiggy? At Maricel, itong ibig sabihin, nag-propose sila ay automatic na popondohan ang mga proyektong pinupose sa mga miyembro ng gabinete. Ganun ba yung sistema nila dito? Jiggy, kasi kung pagbabatayan natin yung naging pahayag, na sinasabing pinagbatayan, itong Cabral Files. Kasi kapag sinabi nating allocables, ito yung mga pondo na inilalaan, for example, ng DPWH sa infrastructure per district. Pero supposedly, itong funds na to ay for legislators o yung mga lawmakers natin. So isa nga yan doon sa kino-question ni Senator Ping Lacson na bakit napunta sa cabinet. Pero alam mo, nahinga natin ang pahayag si dating ES Lucas Bersamin at base nga doon sa kanyang written statement, galit siya, nagulat siya dito sa naging pahayag na meron daw natanggap na mahigit 8 billion pesos ang ES mula nga dito sa allocable funds. Ang sinasabi ni ES Bersamin, kahit kailan, wala siyang inutusan na kahit na sino na gamitin ang pangalan niya patungkol sa usaping ito, kahit kailan, wala raw siyang inaprobahan, wala raw siyang inimpluwensyahan para magsulong ng ganitong klase ng budget. Ang sinasabi niya, dahil nga sa mga pangyayaring ito, importante na gawing prioridad ng mga investigador yung pagsisiyasat dito sa Cabral Files nang sa gayon ay malaan talaga natin kung totoong nagkaroon ng manipulation nitong budget at kung meron man, sino-sino yung nagsagawa nitong budget manipulation. Ang siniguro nitong si ES Bersamin ay handa siyang makipagtulungan, makiisa sa investigasyon ng kahit na anong sangay ng gobyerno, mapa-administrasyon mayan, legislatura o hudikatura. Patungkol naman dito kay Secretary Manuel Bunuan, minessage natin siya kanina, Gigi, para hingan ng pahayag ukol dito. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang ibinibigay na reaksyon sa atin. Gigi. At ano naging reaksyon ng Malacanang tungkol dito? Nagbigay ng pahayag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ukol dito. Ang sinasabi nga niya, kung meron man na nadawit ng mga cabinet secretaries dito sa sinasabing Cabral Files na bagamat kino-question yung allocables, siguro mas maiging bigyang diin din natin, Gigi, na hindi naman ibig sabihin na allocable, pinapatunayan agad na involved na doon sa corruption. No? Kailangan pa rin kasing siyasatin ito ng husto dahil sabi ko nga kanina, yung funds naman dito ay inilalaan for infrastructure per district. Hindi ibig sabihin na
na mali agad. Pero ang sinasabi ni Yuse Claire Castro doon sa kanyang text message na kung meron mang cabinet secretaries na involved dito at makitang may matibay na ebidensya, tiyak naman daw na pananagutin ito ng administrasyon. Kung meron din daw matibay na proof o malinaw na ebidensya, mas maigi nga rin daw na sampahan ito ng kaso sa mga kaukulang authorities. Chigi. At Maricel, may pahayag ba itong Malacanang dun sa bumabang trust rating ng Pangulo at tumaas naman na trust rating ni VP Sara? Alam mo, Jiggy, nung Biyernes pa natin finorward sa Malacanang itong lumabas na survey tungkol sa trust rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. But unfortunately, up until now, wala pa rin silang ibinibigay na pahayag ukol dito. Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, hindi raw pinakita ni Congressman Leandro Levistes, ombudsman, ang buong nilalaman ng Cabral Files. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nilapitan na nila si Leviste nung nabubuhay pa si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral para hingin ng files. Pero tumanggi raw ang kongresista na ipakita ang kompletong dokumento. May mga lumalapit na rin daw sa ombudsman na nagsasabing may mga kopya umano sila ng Cabral Files. Soft copies of documents held by third parties, especially those in the format of Word or Excel, inherently lose evidentiary credibility as they are susceptible to alteration, incomplete context, or manipulation. As such, these materials cannot, by themselves, be treated as conclusive evidence. Sa isang pahayag na nindigan naman si Leviste na pinakita niya sa ombudsman ang Cabral Files para ipasuri sana ito. Pero tila hindi raw ganong interesado ang ombudsman. Ang Cabral Files ay sinasabing naglalaman ng listahan ng proponents ng DPWH projects nung binabalangkas pa lang ang budget. Susunod, dating DPWH Yuse Cabral malabong tinulak sa bangin base sa 3D scan ng PNP. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Lusot na rin sa Senado ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pero hindi lahat ng senador sang-ayon dito. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino-sinong mga senador ang tumutol? Jiggy, ang mga senador na bumoto ng no sa Bicameral Conference Committee report ay sila Senators Rodante Marcoleta at Robin Padilla. Hindi nagustuhan ni Senator Marcoleta yung patuloy na pagpopondo sa mga ayuda programs. Kung epektibo daw kasi yung mga programa na yan, bakit patuloy na marami naghihirap at nagugutom sa ating bansa? Si Senator Robin Padilla naman, ang tingin niya, tila malabo daw yung ibang mga programa na namimigay ng ayuda. Para sa kanya, masyado na rin daw Manila-centric yung ating pondo at konti ang napupuntang pondo sa mga probinsya gaya na lamang sa Mindanao. Samantala, Jiggy, sila Senators Chief Ejercito, Loren Legarda, Ping Lacson at Risa Hontiveros bumoto pabor sa BICAM report pero with strong reservations. For example, si Senator Hontiveros kine-question niya bakit may nakalusot pa rin na unprogrammed funds para sa 2026 national budget. Si Senator JV Ejercito naman kine-question kung bakit tinoble pa yung pondo para sa medical assistance o yung MAIFIP na dapat sana diniretso na lang daw sa programa sa PhilHealth. Samantala, may iba pang mga senador na bagamat gaya ng sinabi ko, pumoto sila ng pabor sa BICAM report ay may mga strong reservations. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador na yan. Kung ang nais po natin ay ang lubusang pagsasaayos ng ating healthcare system, dapat po nating ituring na ang MAIPIF ay bilang first aid lamang. My reservations arise from the national government's continued failure to remit PhilHealth's actual legally mandated sin tax revenues from year 2023 onwards and statutory shares from PCSO and PAGCOR since 2019. At Mean, anong naging sagot dito ng Senate Finance Committee?
Jiggy, paniniguro ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi mapupunta sa korupsyon ang 2026 national budget kahit pa yung mga nasa unprogrammed funds. Kabilang na rin dyan sa mga provision na ipinasok sa BICAM report ay yung anti-EPAL provision. Ibig sabihin, Jiggy, bawal na yung mga politiko na present sa paimigay ng ayuda. Bawal i-play yung kanilang jingle, bawal din sila magpadala ng representative o kahit yung kanilang tarpaulin. Bawal ding i-post habang namimigay ng mga cash aid. Isa raw yan sa mahalagang mga provision na naipasok sa BICAM report bago nga ito niretipikahan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Well, importante siya dahil in-apply natin yun sa lahat ng cash aid, lahat ng mga ayuda programs ng gobyerno na hindi pwedeng gamitin ng politiko for their own political patronage. Jiggy, balikan ko lang ha, yung kaninang inilatag ni Senator Gatchalian na pinakamahalagang laman ng 2025 national budget. Nakakuha ang sektor ng edukasyon ng 1.35 trillion pesos. Makasaysayan o historic daw ang ganito kalaking alokasyon para solusyonan ang mga problema sa sektor ng edukasyon. Sunod naman ay yung sektor ng kalusugan, nakakuha ng 447.6 billion pesos. Kasama dyan ang nadagdagang budget ng PhilHealth at pondo para sa zero balance billing para masiguro na hindi mabubutas ang bulsa ng mga kababayan nating nagkakasakit at nagpapa-ospital. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. At pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Sa ibang balita, malabong tinulak sa bangin si dating DPWH Sec Catalina Cabral base sa 3D scan ng PNP sa lugar. Ayon sa PNP Forensics Group, hindi raw kasi ganong lumayo ang katawan ni Cabral mula sa paanan ng bangin sa Tuba Benguet. Kita rin daw sa mga gasgas na tinamo niya sa kamay at likod nang dumausdo siya sa bangin. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na wala silang nakitang foul play sa pagkamatay ng dating opisyal. Even yung height, yung kinalapagan, kung anong posisyon niya before or even during the impact ay nagbibigay po ito ng confirmation na talagang first fall injury talaga ang nangyari. Susunod, sa dokumentado lumang pabahay sa Tondo, hindi maiwan-iwan ng mga residente kahit delikado na. Huwag kay bibitiw, dapat una sa lahat. Hindi naligtas tirhan ang isang lumang pabahay sa Tondo, Maynila. Pero sa halip na umalis, lalo pang dumami ang mga nakatira rito. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Sa puso ng Maynila itinayo noong dekada 90 ang Vitas Katuparan. Sinasabi ng National Housing Authority o NHA na pagkatapos ng 25 taon, ang isang pabahay ay dapat nang gibain dahil sa integridad ng gusali. Sa Tondo, 10 taon nang binabaan ng demolition order ang Vitas, subalit marami pa ring pamilya ang naninirahan dito. Dekada na ang binilang ng mga residente dito sa Vitas, Tondo. Habang tumatagal ang gusali, lalong lumalaki ang problema ng panganib. Tulad na lamang ng mga hagdanan dito, 4 na palapag, pare-parehas ang itsura, makalawang, marami ng butas, halos hindi na madaanan. Talaga namang delikado na sa mga residente dito. Pero wala namang ibang opsyon ang mga residente dito kundi dumaan dito sa mga hagdanan na ito. Condemn na po talaga siya, matagal na panahon na rin. Ibig sabihin, pag condemn, hindi na pwede tirahan. Opo, hindi na siya safe. Inikot namin ang kabahayan sa Vitas at kapansin-pansin ang mga bitak, kalawang, dumi. Pero sa halip na lumisan, pinagkakasya ni na Erica ang 12 miyembro ng pamilya sa 14 square meter nilang unit.
Unti-unti po kami nagkakaroon ng asawa, unti-unti po kami dumadami. Yung iba sa pasilibo talaga natutulog. Kasi napakaliit nung lugar niya, saan kayo kumakain? Minsan dyan po sa labas, minsan 3-4 lang po mauunang kumain kasi hindi po talaga kasya. Habang si Rochelle na dito na sa Vitas lumaki at nagkapamilya, dumiskarte na sa rooftop ng gusali dahil hindi na mapagkasya ang pamilya sa kanilang orihinal na bahay. Gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy ang naging tahanan. At sa tuwing may bagyo, bawat hampas ng hangin, may kaakibat na kaba para sa kanilang kaligtasan. Katulad nito nung huli, nung ang lakas-lakas, tanggal po yung bubong natin. Kasi dito kahit ngayon, kahit normal na araw, pag may dumaan na truck, parang lumilindol. Kasi umaano na tayo. Umaalog talaga siya. Hindi garantisado ang integridad ng kabahayan sa pinangangambahang The Big One, lalo't higit 3 dekada na mula nung ito'y itinayo. Mayroon naman daw relokasyon na nakalaan para sa mga tulad ni Erica at Rochelle. Ang problema, nung na-relocate yung iba, ang hirap ng buhay doon, yung trabaho. Ang problema pa yung palengke doon, ang layo. Kailangan may service kayo, yung school malayo rin po, yung hospital malayo rin po. Hindi kagaya dito, parang kahit saan ka, kahit nga may clinic lang, pwede kang tumakbo. kaya bulok man ang gusali at paulit-ulit man ang banta ng demolisyon, pipiliin pa rin ng mga taga-Vitas na manirahan dito. Ang relokasyon ay hindi lamang usapin ng paglipat. Usapin rin ito ng seguridad, pagbangon at pangkabuhayan. Kung may bagong bahay, dapat may bagong simula na tutugon sa pangangailangan ng bawat pamilya. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.